Hi Kiraras. And hello sa'yo Sir Kira. It's me again, 8. Noong bata pa lamang ako, madalas na akong nakakakita ng mga taong matagal nang nanahimik sa lupa. 7 months lang kasi ako Sir Kira noong ipinanganak ako ni Mama. At sa bahay lang din ako inilabas. Muntik pa ngang hindi ako mabuhay. Ang kwento sa akin ng aking ama, may lupa na daw ako sa sementeryo noon. Sapagkat wala silang narinig na atungal noong iluwal ako ng aking ina. Ang kwento pa noon ni Papa, sabi daw nung nagpaanak kay Mama, swerte ako dahil may balot pa raw ako nung lumabas ako. Mahiwagang sanggol daw ang mga ganong bata. Asahan na din daw na may sarili akong kakayahan paglaki ko. At yun nga ay ang makakita Sir Kira. Alam kong naikwento ko na ito sa unang bahagi ng Bahay sa Luisa. Ngunit may aaminin ako. Kasi maging ako man, nakalaro ko din yung batang babae sa kwarto ko. Maayos naman kasi ang wangis nito. Tila ba hindi mo aakalain na multo pala siya. Maamo, magandang bata. Sabi nga nila, binabantayan o guardian angel ko daw ito. Yan ang sabi nila Mama tuwing magkukwento ako sa kanila. At aaminin ko po na may mga pagkakataon na sinagip na rin ito ang buhay ko sa iba't ibang paraan. Unang-una, yung inaasar ko lang ang papa ko. Pero pikon kasi siya. Akmang papaluin ako nito ng walis tambo. Pero hindi natuloy Sir Kira. Kasi nalaglagan siya ng bike ko. May mga pagkakataon din na sumasama raw ang ugali ko, sabi ng aking ina. Ang pangalawang pagkakataon naman po yung naglalaro ako sa taas. Palakad-lakad ako habang ginagawa kong wig yung kumot. Nagmamala Elsa ako ng Frozen. Nang hindi sinasadya na maapakan ko yung kumot sakto sa tapat ng hagdan. Na para bang itinulak ako ng isa pang bata. Yung bata sa hagdan mula sa ikatlong baitang sa taas. Nahulog ako noon Sir Kira. Pero parang walang nangyari sa akin. Walang kahit anumang masakit sa akin. Walang pilay, ni walang galos. At naniniwala ang mga magulang ko na pinoprotektahan ako ng mga ito mula sa kapahamakan. Isang beses po na pinasok ang bahay namin at ako lang ang tao noon sa bahay. Nakuha ang mga cellphone pero hindi ako nasaktan noon. Nanatili lang po akong tulog at wala akong kaalam-alam sa nangyari. Sabi ng tatay ko, maaaring sinadya raw na hindi ako magising. Iniiwas daw talaga ako ng mga tao sa bahay namin mula sa kapahamakan. Tila ba nagkatotoo yung sinabi ni Tatay Berting noon na walang kahit na sino ang pwedeng manakit sa amin. Kasi nga, binabantayan kami ng mga taong yun. Meron pang ang pangyayari na ganito. Muntik na akong madulas sa pangatlong baitang pero hindi ito natuloy. Kasi may kung anong parang makapal na hangin ang sumalo sa akin mula sa likod na siyang dahilan para mapahawak pa ako sa hawakan ng hagdan. Kapag ganun ang nangyayari Sir Kira, nagpapasalamat na lang ako. Nagsasalita akong mag-isa para magpasalamat. Bilin yun sa akin ng aking ama. Kahit hindi daw namin sila nakikita, dapat silang pasalamatan. Lalo't kapag inililigtas ng mga ito ang buhay namin. Madaming tropa ang tatay ko. Ang ilan sa mga yon nakakailang. Subalit parang sila pa yung may-ari ng bahay kong kumilos.
Madalas wala si Papa upang bumiyahe, kung kaya't ipinagkakatiwala ako ni Papa sa mga kapitbahay na tropa niya. Na kung minsan, below the line na. Kapag hindi na ako komportable, Sir Kira, nag-uumpisa na ang mga yabag ng paa sa taas. Talagang maririnig mo sila. Yun bang mga tunog at pangyayari na imposible at magpapatakbo sa tao ay nangyari na talaga sa bahay. Pinoprotektahan nila ako sa lahat ng bagay, sa ikakasakit ko man o kahit sa peace of mind. Kaya napapaisip ako, totoo din kaya talaga yung wika ng nagpaanak kay Mama? Nalapitin daw ako at may something talaga sa akin upang protektahan ako ng mga elementong hindi natin kauri o nakikita. Sabi pa noon sa mama ko, pagkaingatan nga ako at mahiwaga daw ang kakayahan ko. Ganun daw ang mga sanggol na pito-pito. Swerte daw sila mama sa akin kasi meron akong normal na kakayahan. At ang isa doon, ang makihalubilo sa mga elementong hindi nakikita. Ito naman, Sir Kira, mga sarili ko pang karanasan na nangyari at nalaman sa iba't ibang lugar at iba't ibang mga tao. Nung maipanganak nga ako ng mama ko, ang pagkakaalam ko, may isa pa raw akong kapatid. Kakambal ko raw kasi ilang months lang ang pagitan namin ito. Itago na lang natin siya sa pangalang PM. Pero ito pong si PM, hindi siya nabuhay, Sir Kira, dahil sa kapabayaan ng aking ama at ina. Hindi raw naniniwala noon si Mama sa aswang. Kung kaya't yaong gabi na yon ay hinamon niya ang mga ito. Alam na ni Mama na buntis siya kay PM noon. Pero si Papa, parang tuliro. Kasi nga ilang buwan pa lang ako noon. Ang buong akala ng aking ina, gustong mawala o ipalaglag ni Papa si PM noon. Kung kaya't hinamon niya ang mga elemento sa lupa. Pinaiiwas kasi si Mama na lumabas sa gabi at laging binabalaan na magtabi ng bawang at asin sa pagtulog. Kasi madalas na noon na nasasabi nito kay Papa na mayroong pusang itim na palaging nakasunod sa kanya. Isang malaking ebidensya na nagdadalang tao ulit siya. Ngunit dahil sa hindi nila pagkakaintindihan ng tatay ko, noong gabi na yon, hinamon niya ang mga lamang lupa. Minura at sinigawan niya ang mga ito. Hinamon na kung totoo raw ang mga ito, ay kuhain at kainin nila ang ipinagbubuntis niya. Sabay turo pa sa kanyang tiyan. Ang malupit pang ginawa ni Mama, natulog daw siya ng walang saplot ng gabi na yon. Umuwi si Papa ng madaling araw. Lasing siya nun. Meron siyang sapat na lakas ng loob upang kausapin si Mama. Patungkol nga raw sana kay PM. Doon sa bahay na inuupahan namin, Sir Kira, wala kaming kuryente at tubig. Kaya madilim talaga doon. Napagdesisyonan ni Papa na magsinde ng gasera. Pero laking gulat niya nang makita ang napakaraming dugo sa higaan. At si Mama, putlang-putla raw. Halos wala ng kulay. Ang buong akala ni Papa nang makita niya si Mama ay nasiraan na raw ito ng bait at kinitil ang kanyang sarili. Pero mali. Nakunan daw si Mama, Sir Kira. Agad na ipinatawag ang komadrona na nagpaanak sa kanya. At doon nga ay nalaman na ni Mama na totoo nga talaga. Inaswang nga si Mama. Nakuha ang kapatid kong si PM ng mga hayop na yon. Paano nila nalaman? Wala na raw sa loob ang inunan ni Mama. Malinis. Wasak daw ito at wala daw talagang natira.
Wala na silang nagawa nun kundi ang umiyak na lamang. Sising-sisi si mama sa kanyang nagawa. At syempre, nagalit naman si papa. Isa to sa nakikita kong dahilan kung bakit nagkaroon ng lamat ang relasyon ng aking magulang. Inilibing ang labi ni PM sa tabing bahay lang mismo namin. Simula noon, hindi na naging kampante si mama. Marami ding nagbago sa kanya. Matagal bago siya nakamove on. Kahit ngayon, Sir Kira, lagi niya pa rin sinisisi ang sarili niya dahil nga doon sa nangyari. Merong hindi alam si mama tungkol sa akin. At noong nalaman ko lamang ang kwento, doon ko lamang napagtagpi-tagpi ang mga ito. Ang karanasan ko. Nagsimula ito, 6 years old ako, Sir Kira. Hanggang sa ngayon. Hindi ko alam kung nababaliw lang ba ako o panaginip lang talaga yon. O sa kung paanong senaryo ko siya nakikita. Isang batang lalaki na kasabay kong lumaki. Noong una, hindi ko pa ito pinapansin. Pero weird siya, Sir Kira. Kasi nasulpot na lang siya bigla. Nakaputi siya, tapos nakapulong puti rin. Medyo matangkad siya sa akin. At napakabihira naman niyang magpakita. Pero madalas, may ikinukwento siyang papa niya. May kapatid daw siyang babae doon. At PM nga ang gustong ipangalan sa kanya. Madalas ganito ang senaryo ng panaginip ko. Magigising ako sa isang kalye na napakahaba. Tapos tumatakbo ko doon. At para bang wala itong katapusan. Hanggang sa mapagod na lang ako. Hanggang sa may isang lalaki na lalapit sa akin. Bibigyan niya ako ng tapik sa balikat. Aayain niya akong umupo sa parehabang bato. Wala akong maiintindihan sa mga usapan namin. Para ba siyang pelikula? Pero nakikita ko na ang kausap ng lalaking yun, ako talaga. Madalas pakiramdam ko noon ay may nakasunod sa akin. Para bang may nakabantay sa lahat ng kilos ko. Hanggang sa nakasanayan ko na lang. Hinahayaan ko na lang ito. Pero never naman siyang nagpakilala na kapatid ko. Madalas siyang magpakita tuwing malungkot ako. Noong bata ako, madalas sa panaginip ko kalaro ko siya. Ngayong tumanda na kami, madalas naman karamay ko siya. Naalala ko rin noong nasa ligawan stage pa lang kami ng asawa ko. Naikwento niya na noong nag-overnight daw siya sa amin, ay may kung anong boses na bumubulong sa kanya. Ingatan mo si ate, kuya, ha? Ikaw na ang bahala sa kanya. Sabay banggit ng pangalan niya, PM. Kaya dahil sa curiosity, nagkwento itong si Toti sa mama ko. At doon na ikwento sa amin ni mama ang tungkol sa kapatid kong kinain nga daw ng aswang. Tinanong namin ng asawa ko si mama kung ano ba dapat ang pangalan ng kapatid ko na ito. At ang tanging sagot ni mama, dapat daw ay PM ang pangalan niya, kaparehas ng sa akin. Hindi ako makatulog noon, Sir Kira. Paanong alam ng kapatid ko ang balak namin ni Toti noon na magtanan at mag-live-in na. Nangyari ito noong 2024 lang, August 12. So nag-live-in na nga kami ng asawa kong si Toti, Sir Kira. At may hindi inaasahang nangyari sa akin. September 5, 2024 ito. Nadisgrasya ako sa motor ni Toti. Ang buong akala ko noon katapusan ko na. Pero may isang himala talaga. Tatama dapat ang ulo ko noon sa isang matulis na kambyo ng motor na ginagawa. Nadulas kasi yung kamay ko sa throttle na siyang naging dahilan kung bakit biglang bumilis yung takbo ng motor. Kaya muntika na akong tumilapon.
Pero nakahawak ako sa manobela. Kaya ang nangyari, nadaganan na lang ako ng motor. At tatama dapat ang ulo ko sa kapwa motor na ginagawa nga. Pero naramdaman ko talaga, Boss Kira, na parang umangat mag-isa ang ulo ko. Wala na akong balanse nun kung tutuusin. Ang gaan din ng pagbagsak ko. Wala akong naging galos, pasa o kung anumang sugat. Nag-aalalang itinayo ni Toti ang motor. Pagkatapos ay inialis ako sa ilalim. Pero gaya ng sinabi ko, wala nga akong naging galos, pasa o sugat man. Pero masakit ang katawan ko. Pero yung motor namin nagkaroon ng malaking gasgas. Tapos nasagi ko pa yung isang motor at natumba. Kaya naman nagbayad pa kami ng 2,000. Nasira kasi yung tapaludo nito. Pagka-uwi namin, nilagnat ako. Nakatulog ako nun sa pagod. Natroma ako, Sir Kira. Sa tagal ko nang nagmamaneho ng motor, yun ang kauna-unahang beses na nadisgrasya ako. Halo-halo na ang emosyon ko nun. Takot na baka hiwalayan ako ni Toti at takot para sa sarili kong buhay. Nung makatulog ako ng mahimbing, napanaginipan ko ulit ang parehong senaryo. Mahabang kalye. Patuloy ako sa pagtakbo. At yung lalaking tumapik sa balikat ko at nag-comfort sa akin. At sa unang pagkakataon, Sir Kira, narinig ko ang boses niya. Hindi ka kasi nag-iingat. Paano kung wala ako kanina? Paano kung hindi kita nabantayan? Di ba ka kasama na kita dito ngayon? Magagalit si Papa sigurado. Paggising ko noon, parang wala ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Totoo ba yun? Totoo ba yung tinig na narinig ko? Kaboses siya ni Papa. Parang pinabatang boses lang ni Papa. Hindi ko makita ang wangis niya kasi nakatalikod siya sa akin. Pagkatapos noon, Sir Kira, nananabik na ulit ako sa kanya. Akala ko noon yun na ang huling pagkakataon na masisilayan ko si PM. September 10, 2024. Birthday ko ito, Sir Kira. Nagkita ulit kami ni PM. Pero parang nagbabala siya sa akin. Mag-ingat ka. Patawarin mo si Papa. Yun lang ang sinabi niya sa akin noon na binaliwala ko naman. At sakto, ang saya-saya ko din noon kasi nakahapulot ako ng aso. Hindi ko lubos akalain na may kapalit pala ang saya na yon. September 11. Parang ang lungkot ng buong araw ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pero binabaliwala ko lang ito, Sir Kira. Baka kako pagod lang ako sa trabaho. September 12. Mansa rin namin ang asawa ko. Sinundo niya ako nun sa trabaho. Ewan pero may kung anong kumirot sa puso ko. Na para bang may mawawala sa akin. Dahan-dahan po sa pagdadrive. Kinakabahan ako. Feeling ko may mawawala sa akin. Baka mamaya babala pala ito na madidisgrasya tayo. Sabi ko kay Toti. Sinunod naman niya ako, Sir Kira, at nagdahan-dahan nga siya sa pagmamaneho. Nakarating na kami sa bahay. Kumain na kami at nag-abutan pa kami ng regalo sa isa't isa. Habang nagkakape ako, si Toti naman ay nakaupo sa PC niya. Isinusulat ang misteryo sa kumbento. Tapos, bigla na lamang naiirita ako sa sarili ko. Para akong inaatake ng anxiety. Nalulungkot ako. Pakiramdam ko, may mawawala talaga sa akin. Pero hindi ko alam kung ano ito. Lumapit ang aso na napulot ko na pinangalanan kong Pachi. Niyakap ko siya at kasabay nito,
tila ba may malamig na hangin na yumakap din sa akin. Humiga ako ng diretso sa higaan namin ni Toti. At doon ko na iniiyak yung bigat ng nararamdaman ko. Nang bigla na lang sumakit ang puson ko. Noong una akala ko dinatnan na ako. Pero hindi. Ang nangyari pala, Sir Kira, nakunan ako sa panganay namin ni Toti. Pagkakita ko sa dugo, ay bigla na lamang akong humagulgol. Napasabi na lang ako ng, ang anak ko. Pilit akong pinapakalma ni Toti sa pagkakataon na yon. Hindi naman kasi kami aware noon kung buntis ba ako. Pero ang weird ng reaksyon ko noon. Nagalit pa nga ako noon kay Toti. Sabi ko, kung ayaw niyang maniwala na anak namin yun, edi wag niya. Basta ako, alam kong anak ko yun. Nararamdaman ko talaga na may nawala sa akin. Ang sakit-sakit. Hiyaw ko sa kanya. Talagang nabulyawan ko siya nun. Naglakad ako nun papunta sa CR. Pero biglang lumabo ang mata ko. Tapos parang may naaninag ako. Isang batang lalaki. Kamukha ni Toti. Maputi, nakangiti at kumakaway sa akin. Ay mami, babalik ako. Yan ang sinambit sa akin ng batang lalaki, Sir Kira. Pero ang umagaw sa pansin ko noon ay yung lalaking matangkad na may hawak sa kamay ng anak ko. Yun si PM. Pero hindi ko talaga makita yung mukha niya. At ang tanging nakikita ko lang ay yung malabo niyang mukha. Para bang maulap. Hanggang sa makarating ako sa CR. Doon ko na hinugot ang batang nakalawit sa puwerta ko noong mga oras na yon. Lumabas ang pinsan ni Toti at tinawag siya. Maya-maya pa, dalawa na kaming umiiyak sa CR. Masakit, Sir Kira. Pero meron ding kapanatagan sa puso ko ng mga oras na yon. Alam ko kung sino ang sundo ng anak ko. At yon ay ang kapatid ko. Kinabukasan nagpa-check up ako. Doon namin nakumpirma na talagang nakunan nga ako. August 22 nang mabuo ang panganay namin. Walang sintomas na buntis ako. Busy kasi ako noon sa trabaho, tapos lagi pang pagod. Nagparamdam muli sa akin si PM. Ngunit sa pagkakataon na ito, tinig lamang ang nakarating sa akin. At ang sabi niya, ayos lang kami rito. Poprotektahan at gagabayan ka namin. Simula noon, Sir Kira, tinanggap na namin ni Toti na wala na talaga ang panganay namin. Tatahimik naman ang buhay ko. Pero pakiramdam ko, palagi pa rin may nakamasid sa akin. Minsan nga pakiramdam ko nababaliw na ako eh. Kasi may nadidinig akong tinig ng bata. May isang beses pa nga na muntikan kaming maghiwalay ni Toti. Pero parehas kaming natigilan nung bigla naming marinig ang iyak ng isang sanggol na nagmula sa kwarto namin. Back to zero kami noon, Sir Kira. At sa harap ng Diyos Ama, noong sumamba kami, nangako kami na hindi kami maghihiwalay kung iyon ang nais ng panganay namin. Akala ko yun na ang huling beses na makikita ko sila. Pero hindi pa rin pala. Nitong last August 31, 2025, noong malaman ko ang gender ng pangalawa naming anak, ay nagparamdam ulit sa akin ng kapatid ko at ang una naming anak. Ngunit mga tinig lang sila. Narinig ko ang isang batang tumatawa, pati na ang tinig ng kapatid ko. Patawarin mo na si Papa, ate. 3 beses niyang sinambit ito. Kaya napagdesisyonan ko na i-PM si Papa noon at magdrama. At ibalita na rin na babae ang apo niya. Pangalanan na lang natin siyang Ora, ang ikalawang anak namin ni Toti.
Ito ang pinakamasaklap, Sir Kira. Kinagabihan ng August 31, may kung anong anino sa may gate namin. Pagsulyap ko, ang papa ko, si Patong. Kinabahan ako nun. Pero bigla rin itong nawala na akala mo ba'y bula. Kinabukasan, nakatanggap ako ng message. Wala na raw si Papa. Bumigay na raw ito. September 1, 8:05 a.m. Pero natanggap ko ang balita, 1 p.m. na. At ikinalulungkot kong ibalita na sa mga pagkakataon na yon, delikado na ang pagbubuntis ko kay Ora. Kaya hindi ako nakauwi noon ng Dasmariñas, Cavite para makapagluksa. September 5, 2025. Ito na ang huling pagpaparamdam ng anak ko at ng kapatid ko sa akin. At meron pang +1. At sigurado kong si Papa yon. Ganun ulit ang senaryo. Tumatakbo ko sa napakahabang kalye na yon. May lalaking tumapik sa balikat ko. Pagdating namin sa parehabang bato, merong batang lalaki na nakahawak sa kamay ng matandang lalaki at muli kong narinig ang tinig ni PM. Patawarin mo na si Papa, ate. Mag-iingat kayo ni Kuya. Masaya na kami. Sariwa pa po ang lahat sa akin. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako. Ilang buwan pa lang kasi ang nakakalipas mula nang bawiin sa amin ang aking amang si Patong. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makauwi sa Cavite. Marami pa kasi kaming problema at sapat lang ang aming perang kinikita. Kung minsan nga kinakapos pa. Para sa mga nagtatanong sa akin, paanong nangyari na Katoliko si Mama Mitch at INC naman si Papa Patong? Ganito kasi, tiwalag po sa iglesia ang aking ama kasi mahigpit itong ipinagbabawal sa amin. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Magandang araw po sa inyo, Sir Kira, at sa mga kapwa ko tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maria. Taga Negros po ako at kasalukuyang nandito sa Cebu ngayon dahil sa trabaho ko. Ang kwento pong ibabahagi ko sarili ko po mismong karanasan. Noong bagong debut po ako, taong 2019, buwan ng Oktubre. Ganap na akong dalaga. At sa edad ko na yon, hindi pa ako nagkaka-boyfriend o kahit sumubok man lang na makipagrelasyon. Hindi dahil sa strikto ang magulang ko, kundi seryoso po kasi ako sa pag-aaral ko. Lalo na po at may iniingatan akong pwesto sa academics. Ako po yung tipo na literal na taong bahay. Hindi po palagala at uwi agad pagkatapos ng klase. May mga kaibigan naman ako pero puro taga doon lang sa amin. Marami din naman akong manliligaw. Ngunit ni isa, wala akong pinag-aaksayahan ng oras. Itinatak ko kasi sa sarili ko na hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ako nakakapagtapos ng kolehiyo at mapagtapos ang mga kapatid ko. 5 po kasi kaming magkakapatid at pangalawa po ako, Sir Kira. Pagsasaka po ang trabaho ng papa ko at kadalasan sa hasyenda sila pinagtatrabaho. Probinsya po ang lugar namin. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Dahil sa hindi ako mahilig gumala at mailap din sa mga lalaki, binansagan ako na Maria Clara doon sa amin. Tamang labas lang po sa bahay namin kapag magwawalis ako sa labas o kaya magdidilig ng mga bulaklak at halaman. Pero hanggang doon lang ako sa bakuran namin.
Kaya walang naging problema sa akin ng mga magulang ko. Ganoon din sa mga nakababata kong kapatid na babae. Biro pa nga nila na baka daw isang araw, magulat na lang sila na naging madre na pala ako. Dahil nga sa pagiging sobrang conservative ko daw at disiplinado. So back to the story po. March 2020. 5 buwan pagkatapos ng debut ko. Dito na nagsimula ang unang karanasan ko na hindi ko pa rin makakalimutan. 2 kami ng kapatid kong babae sa kwarto at sa kabila naman sa mga magulang namin. Noong gabing yon, nagpaalam ang kapatid kong babae sa mga magulang namin na doon muna siya makikitulog sa bahay ng tiyuhin namin, kapatid ni Papa. Kasi walang kasama ang pinsan naming babae doon. Umuwi kasi muna sa bukid ang mga magulang niya, sa lugar ng nanay niya. Isang gabi lang naman yon at nasa likod lang din naman ng bahay namin ang bahay nila. At saka nasa iisang compound lang po kami. Bakod lang ang naghahati sa mga bahay namin. So pinayagan naman siya nila Papa. Kaya nung gabing yon, ako lang mag-isa sa kwarto ko. Bago ako matulog, naglinis muna ako ng katawan. Nakasando lang ako noon at nakacycling. Maalinsangan din kasi ang panahon kasi summer noon. At kami lang naman ang kapatid kong babae sa kwarto namin. Dahil may sarili namang kwarto ang mga kapatid kong lalaki. Nagdasal muna ako bago nahiga para matulog. Pero ang ipinagtaka ko lang noon, mabilis akong nakatulog. Hindi po kasi ako madaling antukin. Tipong pagkahiga ko, siguro aabutin pa ng mga 30 to 40 minutes bago ako makaramdam ng antok. Pero nung gabi nga na yon, siguro wala pang 10 minuto pagkatapos kong mahiga, ay humangin bigla ng malamig. Tapos para akong ihinihele sa banayad nitong pagdampi sa balat ko. Akala ko noon dahil lang yun sa pagod sa school at sa biyahe pa uwi sa amin, kaya agad akong nakaramdam ng antok. Hanggang sa hindi ko na nga lang namalayan na nakatulog na pala ako, Sir Kira. Pero hindi pa malalim ang tulog ko noon nang may maaninag ako sa gilid ng mata ko. Nakatagilid po kasi ako, patalikod sa bintana ng kwarto. May nakita akong taong nakatayo sa may paanan ko. Para kong na-sleep paralysis nun. Pero gising na gising ang diwa ko. At sigurado po ko dun. Mataas siya na malaki ang katawan. Parang wala siyang pang itaas na kasuotan. Pinagsawalang bahala ko na lang yon. Sa isip ko, baka yung kapatid ko lang yun na lalaki na mahilig kumupit ng charger tuwing gabi kapag tulog na kami. So binaliwala ko. Pumikit ako at sumubok na bumalik sa pagtulog. Pero hindi pa nagtatagal ang pagkaantok ko nang may maramdaman akong mainit na hininga sa batok ko. Tama po, nasa likod ko na po. At nakumpirma ko pong lalaki dahil malalim ang boses nito kapag humihinga. Naramdaman kong parang sininghot niya ang batok ko pailalim sa bewang hanggang sa braso ko. Mainit at parang garalgal ang boses niya. Nanindig lahat ng balahibo ko at mas lalong tumindi ang takot sa loob ko nang unti-unti kong maramdaman na gumagapang yung kamay niya sa likod ko papunta sa bewang ko. Hinawakan ko ang braso niya at kinilabutan ako nang mahawakan ko ang mabalahibo niyang braso, pati na ang malapad niyang kamay. Nanginginig ako sa takot nun. Tuluyan akong napahikbi nang mas lalo pang gumalaw pataas ang kanyang kamay, malapit na sa hinaharap ko. Nagpumiglas ako. Nagsisigaw ako pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Mahigpit siyang nakayakap sa likod ko habang nakayapos sa bewang ko ang mabalahibo niyang mga braso.
Tuluyan na akong napahagulgol nang hawakan niya ang ibabang hita ko na para bang hinihimas-himas niya pataas. Nakacycling lang ako nun, kaya ramdam na ramdam ko ang init ng kamay niya na humahaplos sa hita ko. Habang ginagawa niya yon, ay panay ang ungol niya sa likod ko. Napakalalim ng boses nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla kong naramdaman ang mainit na pakiramdam. Sobrang init nun na parang binubuhay ang dugo ko. Unti-unting nag-init ang bawat haplos niya at ang bawat paghinga sa batok ko. Ang nakakakilabot pa nun ay noong bigla niyang dinilaan ang braso ko malapit sa balikat. Parang ang haba ng dila niya at sigurado akong hindi yun dila ng ordinaryong tao. Malagkit yun at mainit. Mas lalong tumindi ang init na nararamdaman ko nun. Umiiyak na ako nang bahagya siyang gumalaw pa ibabaw sa akin. Pinatihaya niya ako at doon ko nakita ang kabuuan niya. Makisig siya at malaking lalaki. Maikli lang ang buhok niya. Mahaba ang mga binti. Lumampas pa nga yun sa kama ko. Basta, ang laki niyang tao. Nakayuko siya at parabang wala rin siyang muka. O baka rin hindi ko lang din nakikita dahil yung ilaw na nanggagaling sa labas na pumapasok sa loob ng kwarto ay nasa may paanan ko lang at nakatalikod siya doon habang nakadagan sa akin. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang katagang sinambit niya. Mabango ang mga birhen. Tinatawag ako ng kalinisan mo. Nagulantang ako noon, Sir Kira. Kasi ang laki ng boses niya na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Wala siyang pang-itaas na damit. Kaya ramdam na ramdam ko yung init ng katawan niya. Patuloy siya sa pangahalay sa akin at parang napapasunod niya ang katawan ko sa sobrang init. Habang ako ay basang-basa ang mukha sa matinding pag-iyak at pagmamakaawa sa kanya, siya naman ay parang hayop na gutom at hayok sa laman. Konti na lang ay parang bibigay na ang katawan ko. Pero bigla kong naalala ang magdasal. Kaya paulit-ulit kong sinambit ang ama namin at ang Hail Mary. Narinig kong napaangil siya na parabang nasasaktan sa tuwing sasambitin ko ang dasal na yon. Kaya itinuloy-tuloy ko yon hanggang sa nabitawan niya na ang kamay ko at tuluyan na siyang naglaho. Doon pa lang ako nakabangon at nakahinga ng maluwag habang umiiyak pa rin. Tinawag ko sila papa sa kabilang kwarto. At hindi naman nagtagal, pumasok na sila sa kwarto ko. Habang mga pupungas-pungas pa sila. Nagulat sila kung bakit ako umiiyak at kung bakit basa ang sando na suot ko. Niyakap ako ni papa habang humahagulgul pa rin. Panay ang sabi ko na nandito pa siya. Habang nanginginig pa ang boses ko. Kumuha si mama ng tubig at ipinainom yun sa akin. Maya-maya pa, pumasok na rin sa kwarto ko ang dalawang nakababata kong kapatid na lalaki. Nagising na rin sila sa ingay. Kinaumagahan, ikinuwento ko kila papa ang lahat ng nangyari nung gabi. Napamura si papa. Nagpabili agad siya sa tita ko na nasa Cebu noon ng bracelet na Saint Benedict para daw sa akin. Pang-proteksyon ko daw yun. Dahil hindi daw malabo na balikan ako ng elementong yun at hindi ako lulubayan noon hanggat hindi ako nakukuha. May lahi po kasi kaming manggagamot. Kasi manggagamot ang lola ko na nanay ni papa. Kaya may alam siya patungkol sa elemento na yon. Sabi ni papa, tinatawag daw silang incubus sa Biblia. Yun daw ang elemento na
kung tawagin ay sex demon. Target daw nila ang mga babaeng birhen at wala pang karanasan. Mas mabango daw sa kanila ang mga bago palang nagiging ganap na dalaga. Mataas daw kasi ang libido ng mga birhen at talagang naa-attract sila sa mga ganito. Mula po nang nangyari yun sa akin, ay hindi na ako hinahayaang matulog mag-isa ng mga magulang ko. Lagi na akong may kasama sa kwarto. Hanggang sa nakapagkolehiyo na ako, ayaw ni Papa na magsarili ako ng kwarto na walang kasama. Kaya nung maghanap ako ng boarding house, pinahanap niya ako nung pwedeng mag-share. At sa kabutihang palad, nakahanap naman ako ng malapit lang din sa university kung saan ako pumasok ng kolehiyo. 4 kami noon na puro mga estudyanteng magkakasama sa room. Sa ngayon po, ay meron pa ring pagpaparamdam ang nilalang na yon. Pero dahil may suot na akong proteksyon, hindi na siya makalapit sa akin. Nararamdaman ko pa rin na may mga matang nakamasid sa akin kahit saan ako pumunta. Pero medyo napanatag na ako dahil hindi niya na ako magagambala kailanman. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Kira. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking creepy story. Good morning po, Sir Kira, at sa mga kapwa ko Kirara. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-send ng story dito. Naging busy lang po masyado. Sana din po ay maisama nyo ito na maipost sa channel ninyo. Gusto ko lang pong ishare yung nangyari sa akin kahapon. So kahapon ng umaga, siguro mga 8 AM yun pasado. Nagising ako nang gisingin ako ng aking gabay na diwata. Nagwika siya na, "Dada, bumangon ka na. Tama na yung pagtulog mo dahil may dapat kang paghandaan." Hindi ko agad naunawaan yung sinabi ng gabay ko, Sir Kira. Hanggang lumabas ako para bumili ng powder soap dahil naisipan kong maglaba. Sa unang tindahan na malapit sa amin, okay pa ang katawan ko. Wala akong nararamdaman na kahit ano. Hanggang sa naglakad pa ako para bumili sa ibang tindahan dahil yung tindahan na malapit sa amin, wala. Umalis yung may-ari. Wala yung nagtitinda. Wala naman akong naramdaman nung naglalakad ako papunta sa ibang tindahan. Pero bago ko pa mapuntahan yung tindahan na medyo malayo sa amin, madadaanan ko muna yung bakanteng bahay na ginagawa ng chapel. Yung bahay na yon, matagal na ding bakante. Taon na rin, Sir Kira, bago may nakabili. At nang mabili nga ito, nirenovate ito at ginawang chapel. Kahapon habang papunta ako sa ibang tindahan, may mga nakita akong nakatayo sa labas ng chapel na yon. Mga kaluluwa. Ang iba ay kilala ko ng mga namatay na. Ang iba naman, hindi ko kilala. Pero kahit mabigat ang pakiramdam ko at hindi na maganda ang nararamdaman ng katawan ko, nagpatuloy pa rin ako sa paglakad. Pero nung malapit na ako sa tindahan, nagpakita muli ang gabay kong diwata. At ang sabi, "Dada, bumalik ka na sa inyong tahanan. May hindi maganda sa lugar na ito." Kaya gano'n na nga po ang ginawa ko. Bumalik ako sa bahay. Pero habang naglalakad na ako pauwi, mas tumindi pa yung panginginig ng katawan ko. Baka naman po sabihin ng ibang tao, may kakayahan ka tapos hindi mo kayang labanan? Kung napapanood niyo po si Sir Ed Kaluwag, kapag mabigat ang presensya ng nasa paligid niya, halos hindi niya rin talaga kayang matagalan sa lugar. Ganon din po ang nangyayari sa akin. Naisip ko nun,
na maganda naman ang turo tungkol sa Diyos nung namumuno dun sa chapel. Kasi napapanood ko yung live nila sa cellphone ko. May nagla-live po ng mga kakilala ko na dati ay Katoliko. Tapos ay umanib sa samahan na itinaguyod ng may-ari ng chapel na yon. Opo, Sir Kira. Hindi po ito chapel ng Katoliko. Pag-uwi ko nga po, Sir Kira, saktong isinasarado ng lola ko yung screen ng pinto namin dahil sira ito. Nakita niya ako kaya binuksan niya ulit ito. Bigla akong napayakap nun sa lola ko dahil sa sobrang panginginig ng katawan ko. Tapos narinig kong muling nagsalita ang aking gabay. Hindi lahat ng namumuno para magpahayag ng salita ng Diyos ay tunay at busilak ang puso. Hindi ako nakapagsalita nun, pero patuloy akong nag-iisip. Bakit parang napakarami ng mga masasamang espiritu na nag-aanyong mga kaluluwa? Ano kaya kakong dahilan nila? Ano ang meron sa lugar na yon? Grabe yung panginginig ng katawan ko nun. Nakakain din naman ako ng umagahan bago ako lumabas. Kaya wala dapat dahilan para manginig ang katawan ko. Hindi rin naman ako natatakot ng oras na yon. Kasi nga sanay naman na akong makakita. Alam ko, hindi lahat nakakaunawa. Habang iniisip ko yun, doon ko napagtanto na hindi sapat na maganda lang ang sinasabi o ipinapahayag tungkol sa Diyos. Mahalaga kung saan ito nanggagaling. Kung ang puso ba ng nagpapahayag ay malinis, totoo at walang ibang layunin. Doon ko mas naunawaan ang mensaheng narinig ko. Na kung ang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay tunay at busilak ang puso, mararamdaman mo ang kapayapaan. Hindi ang bigat, hindi takot, at hindi ang kaguluhan sa loob. At minsan, ang babala ay hindi dumadating sa salita ng tao, kundi sa pakiramdam na hindi mo maipaliwanag pero alam mong totoo. Wala akong intensyon na siraan ng kung anumang relihiyon ang nabuo sa bahay na yon. Ang gusto ko lang ipaalala, hindi lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos ay may busilak na puso at may malinis na intensyon. Minsan kahit maganda at marunong ang nagsasalita o ang isang leader o guro, kailangan pa rin nating pakinggan ang ating damdamin at intuition. Dahil minsan, iyon ang nagbabantay sa atin laban sa hindi nakikitang panganib. Salamat po, Sir Kira, sa oras ng pagbasa at ganoon din sa mga nakikinig. Salamat sa pakikinig. More power and God bless po sa inyo. Hi! Kwento ko lang tong naranasan ng tito ko na may nakakatakot na nangyari. Nung 8 years old ako, palagi na lang kaming naglalaro sa labas ng mga kaibigan ko. Merong malaking parang dryer doon sa harap ng bahay namin. At sa likod naman, merong bahay ang pinsan ko na hindi ginagamit dahil naghiwalay na ang mama at papa niya. Hapon nun, naglalaro ako sa labas kasama ng mga kaibigan ko. Napansin ko lang na parang nagtitipon yung lolo, lola, tito, tita at mga pinsan ko. So umuwi muna ako para malaman ko kung anong nangyayari doon. Sabi ng tito ko na doon daw sa bahay ng pinsan ko na hindi ginagamit, naglaro daw sila ng baraha kasama ang mga kaibigan niya. Sinabi pa niya na maingay sila doon. At nung mag-aalas 5 na, doon siya natulog sa may upuan na mahaba. Nagising siya kasi
may bata na tumatawa. Hindi niya lang ito pinansin noong una kasi akala niya bata lang yon. Marami po kasing bata doon sa amin. So natulog lang siya ulit. Makalipas ang 2 minuto, meron na naman siyang narinig na parang tumatawag ng pangalan niya. Aljun! Aljun! Boses daw ng bata yun. Pero nakakatakot daw ito na para bang nanghihingi pa ng tulong. Tapos pagdilat niya, may nakita siyang bata na nagtatatakbo sa kanyang paligid at inaalog ang kanyang hinihigaan. Nung tinignan niya raw ito, tumakbo raw yung bata papunta sa ilalim ng hinihigaan niya. Nagulat siya nun. Agad niyang tinignan yung ilalim ng upuan. Pero wala naman daw tao. Wala doon yung bata. Hindi niya kinaya yung takot na naramdaman niya. Kaya tumakbo siya agad at hindi na tumingin pabalik. Nung pagkaumaga nun, naglaro kami dun sa bahay na merong bata. Hindi ko lang pinansin yung kwento. Kasama ko rin naman yung mga kalaro ko dun sa bahay. Ngayon, lumabas siya kasi kumuha siya ng dahon. Akala ko nun bumalik na siya kasi merong lumabas sa pinto papuntang kusina. Pero nung paglabas ko, nakita ko rin siya doon na nakatayo. Kumukuha pa rin ng dahon. Iniwan ko na siya doon. Hindi ko siya kinausap. Hindi ko rin alam kung bakit iniwan ko siya nung hindi na mamaalam. Tamang-tamang pag-uwi ko, mayroong ice cream kaya kumain na lang ako. Dumaan siya doon sa dryer. Umiiyak na. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya noon. Pagkalipas ng gabi, doon ako natulog sa bahay ng lola ko. Masama ang kanyang pakiramdam at hindi siya mapakali. So nagkwentuhan na lang kami ng mga nakakatakot. At grabe yung takot ko sa mga kwento nila. Ang sabi, meron daw silang kilalang parang aswang doon sa lugar namin. Pero hindi ko na lang po sasabihin ang pangalan. Marami pa kaming napagkwentuhan noon. Hanggang sa nakatulog na ako. Pagkagising ko, nandoon na sila sa labas at nagkakape. Sabi pa ng lola ko, napanaginipan daw niya yung babae na parang aswang sa lugar namin. Sinasakal daw siya nito. At ang buhok ng babae, pumasok daw sa ilong niya. Pagkatapos niyang ikwento yun, lumabas siya ng bahay para magwalis. Tapos, dumaan yung matandang babae na parang aswang doon. Natakot ako kasi nahuli ko siyang nakatingin ng masama sa lola ko. Tapos biglang baling niya ng tingin sa akin. Agad akong nag-iwas ng tingin nun at nagtago na ako sa loob ng bahay. Yung bahay ng pinsan ko may nakatira ng iba. Pero pinsan pa rin naman namin. May pamilya na, 2 anak. At ang balita doon, palagi raw silang binabangungot doon sa bahay na yon. At ang madalas nilang napapanaginipan ay meron daw batang umiiyak doon sa bahay. Tinatawag ang pangalan nila at humihingi ng tulong.